Gen Z ba ang anak mo? Relate ka? Minsan talaga, kapag kasama ko yung teenager ko, gumagawa kami ng kung ano-ano sa kusina. Palagi akong nabu-bloopers. Wala, tawa-tawa lang yung anak ko. Pero, in a way, kahit na napaka-busy niya sa school, syempre, yung nanay niya, minsan, premenopausal na. Minsan, masungit na yung nanay niya. Tapos siya rin, masungit din. Pero, nagkakaintindihan kami. Lagi niya nga sinasabi, maswerte pa rin daw siya kasi yung nanay niya nasa bahay lang. Kasi pagka naiinis siya sa school, pag uwi niya, sinong inaaway niya? Naaway niya yung nanay niya. Mahirap din pala ikaw yung shock absorber na nanay. Akala mo pagka yung nanay ka, pagkapanganak mo sa kanila, tapos na. Yung pala, tuloy-tuloy pa yon, dire-diretso, parang sandwich, hindi matatapos. Lalagyan mo ng mga healthy food, which is the healthy advices. Tapos, babalot mo ng magandang-maganda. Pero hindi ka pa rin sigurado kung kakainin ba ito ng mga anak mo. Parang sa pagtuturo mo at pagpapalaki mo sa kanila, hindi mo alam kung alin dun yung susundin nila sa mga sinasabi mo. Hindi mo alam kung makikinig ba sila sa mga sinasabi mo. Pero one thing for sure na natutunan ko, iba pa rin talaga kapag ikaw yung nagpalaki sa mga anak mo. Kasi makikita mo kung yung mga impit nilang mga iyak sa gabi, o kapag may mga problema sila sa school, o kahit sa ano pa mang bagay na hindi nila masabi sa'yo. Minsan hindi nila masabi, pero alam na alam mo, tingnan mo lang yung anak mo. Pero isang magandang pagkakataon talaga na ibibigay sa'yo ng ama, yung talagang ang makakagamot lang talaga. Buti na lang kasi yung mga anak ko, pakainin mo lang ng masarap yan o kahit ng basta homemade na gawa ng nanay. Pagkatapos nilang kumain at mabusog sila, happy na sila. Mawawala na agad yung problema nila. Parang sandwich na ito, mabroken ka man. Pero kapag nakakain ka, nakita mo to, magiging masaya ka na. Thank you sa nanay